isang magandang gabi po sa bawat isa. Maganda po ba ang gabi? Amen. Kaya Amen. puro naka-mute kasi. Kaya walang makasagot. Yan. Sige po, isang gabi na naman na pagpapalain tayo ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nawa ang Holy Spirit ang yan tayo ng corporate anointing ng Holy Spirit. So, ang text po natin ay matatagpuan sa Isaiah 49, verses 15 and 16. Verse 15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. And verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita na pag-aaralan natin sa gabi ito. Di po ba ang sarap-sarap balikan ng mga good and happy memories sa buhay? Either sa family po, during the school life natin, lalo na no, tayo yung mga high school, college, di po ba? Yung friends natin, yung church mates natin, kapag nakita tayo, sigurado, hindi magkamayaw sa kwentuhan at pagre-rewind ng mga memories in the past. Napakasarap kong balikan yon. Kaya nakakalungkot na pag meron tayong makikita ng mga taong may amnesia, dementia, at ang worst, yung Alzheimer or yung total loss of memory. Siyempre, pagka nawala na yung memory natin, wala na tayong mababalikan. Hindi na natin maisip yung mga magagandang nangyari sa buhay po natin, di po ba? Yun po ang napakasakit na mangyari na pag tayo ay nawala yung mga memories po natin. Na yung pag makikita mo may mga tao na hindi alam kung kahit na yung hawak lang, pag nailapag, hindi na alam kung saan nilapag. Ang pinakamasakit yung hindi mo na makilala pati yung mga mahal mo sa buhay. Ang sad po no, di po ba, na mawala lahat yung magagandang alaala sa ating kaisipan. Ang lalong masakit ay yung wala namang sakit, nalimot, pero kinakalimutan ang kanilang mga anak. Kinakalimutan yung mga taong nakatulong sa kanila. Napo, di ba, may mga magulang talaga na inaabandona yung kanilang mga anak, yung kanilang pamilya, pinabapayaan, iniiwan, lalo na pag nagkaroon pa ng ibang family. So sad na po talaga yun. Kaya nga mga anak, dapat pasalamat kayo sa inyong mga magulang na hindi kayo iniwan, hindi kayo pinabayaan. Di ba? O, nakalipas yung Mother's Day, nabati ba ninyo yung mga nanay, mama, mami ninyo? Yan, dapat hindi po natin kinakalimutan pasalamatan yung mga magulang natin, especially yung mother natin, di po ba? At higit sa lahat po, salamat. Bakit? May Diyos tayong hindi kailanman magkakaroon ng amnesia or hindi tayo makakalimutan. Yun po, yung isang napakasarap na alam natin, nasa memory natin, nasa isip natin, may Diyos tayong hindi tayo kinakalimutan. Sabi nga doon sa text natin, hindi po ba? Kung may mga ina daw na gano'n na nakakalimot, siya na ating Diyos ay hindi makakalimot. Yun po yung napakaganda sa ating Panginoon. Kilala niya tayong lahat sapagkat sa palad niya mismo nakasulat, nakaukit ang ating pangalan. Siyempre, paanong mawawaglit yun? Kaya nasa palad tayo ng Lord yung pangalan natin. At yan po yung napakagandang pag-aaralan natin sa gabing ito, Lesson 4. Ang topic po natin ay Lesson 4. We are inscribed on His hands. Ayan. Sabi po doon sa English sa Isaiah 49:16. See, I have engraved you on the palms of my hands. Diba? Naka-engrave. Pag sinabi naka-engrave, naka-ukit nga. Paano
paano tayong mawawala sa alaala ng Panginoon. Yan po yung mahalagang dapat natin tinatandaan. Nakaukit, naka-inscribe, or naka-engrave yung pangalan natin sa kanyang mga palad. So, ang tanong, bakit mahalagang tinatandaan natin ito? Why is it important to remember that our names are inscribed on the hands of Christ? Diba? Pag, diba yung iba nagpapatato para maalaala nila. So, ganun din tayo. Paano naman natin, bakit mahalaga na tinatandaan natin, inaalaala natin na yung pangalan natin nakasulat sa kamay ng Diyos? Number 1, so that our faith will not be shaken by life's difficult circumstances. So that our faith will not be shaken by life's difficult circumstances. Alam naman po natin, sa ang daming difficulties sa buhay, di po ba? Hindi po yan mawawala. Kaya para hindi mauga yung faith natin, nako, kapag dumaraan tayo sa mga difficult situation, pag dumaranas tayo ng mahihirap na lang pangyayari sa buhay natin, nako, dapat alalahanin lagi natin na yung pangalan natin nakasulat sa palad ng Diyos. Di ba ba, kagaya ng sitwasyon natin, wala tayong mapuntahan, na magiging maalwan yung buhay natin. Lahat nasa difficult situations tayo sa panahon na to. Pero kapag alalahanin po natin na yung pangalan ko nakasulat sa palad ng Diyos, di ba? Maiibsan yung alalahanin po natin. Giginhawa yung pakiramdam natin sapagkat alam natin, safe tayo sa kamay ng Diyos. Yun po yun eh. Sabi nga sa awit 112:6-7. Awit 112:6-7. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ayan. Verse 7. Verse 7. Verse 7, masamang balita'y hindi nagigitla. Matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Amen. So di po ba? Kasi napakasarap po na hindi tayo makakaiwas sa difficult situation. Kaya mahalagang alam natin may Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang mga anak na yung tumatalima sa kanya, yung sumusunod sa kanya, yung naging namumuhay ng matuwid, nananampalataya at namumuhay ng matuwid sa kanya. Di ba sabi diyan, kahit na may dumating na mga biglaang balita, hindi na tayo nagugulat, hindi na tayo na natataranta kasi po nandun yung matatag yung puso natin dahil sa pagtitiwala natin sa atin na meron tayong Diyos na kumakalinga sa atin. Yun po, sabi nga po sa Isaiah 66:12-14. Isaiah chapter 66 verse 12-14. Verse 12. Sabi pa ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang pag-uunlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanya. Amen. Verse 13, aalawin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ganda ng verse. Verse 14. Ikaw ay magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay sa gayon, Amen. So yan po, di po ba? Manalig tayo sa salita ng Diyos at mangyayari lahat yung sinabi ng Panginoon na yan sa atin. Po, magiging matatag yung pananampalataya natin kapag inaalala natin na
inaaruga tayo ng Lord sa kanyang mga kamay. Hindi niya tayo bibiguin sa ating mga kailangan kapag nasa isip natin na nahawak-hawak tayo ng kamay, nasa kamay tayo ng Panginoon. We can always be positive that the best is yet to come. Kasi po napakaganda ng pangako na yan ng Panginoon sa atin, di ba? Na talagang hindi tayo pinapabayaan ng Lord. Lalakas daw tayo, lulusog tayo. Yun po, mga pangako ng ating Panginoon kasi kinakalinga niya nga tayo. Sabi sa unang Corinto 16:13, 1 Corinto 16 verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at mapagkatibay. Mapakatibay. Amen. So magiging matapang tayo, magiging matibay tayo kung matatag po yung ating pananampalataya. At tumatatag yung pananampalataya natin kapag alam natin na tayo ay kinakalinga ng Lord, na tayo ay nasa kanyang mga palad. Po, yun po, hindi lang basta dahil yung pangalan natin nakaukit. Hindi lang yun. Talagang tayo nasa palad ng Panginoon. Mamaya malalaman natin yan. Pangalawa, so that our trust, ano pa daw yung bakit dapat tinatandaan na tayo ay nakaukit yung pangalan natin sa palad ng Lord so that our trust and confidence in God will be fully established. Yan. Para to talagang maging kumpiyansa tayo, talagang magtiwala tayo sa Kanya. Ano po, yung hindi lang yung basta parang tiwala ka lang, dapat fully established. Pag yun po, dapat buong-buo, mabuo po, maging buong-buo yung ating pagtitiwala at kumpiyansa natin sa Diyos. Kapag fully established po yung trust natin and confidence, alam natin naririnig niya tayo. Hindi na yung magtatanong ka pa ba, naririnig ba ako ng Lord? Nakikita ba ako ng Lord? Hindi na po gano'n eh. Kasi andun na pagtitiwala natin sa Panginoon, completely established, di po ba? Fully established. Kaya talagang alam natin na yung mga pangako ng Panginoon ay totoo. Alam natin na mangyayari lahat ng Diyos. Na kahit anuman ang ating sitwasyon, tumawag lang tayo, tiyak na diringgin tayo ng Diyos. Kasi pangako niya po yun eh. Sabi niya sa awit 65:5. Awit 65 verse 5. Kami iyong dinirinig sa tagapagligtas naming Diyos, sa kahangahangang gawa kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Amen. Di ba? Tayo dinirinig ng Lord. Kaya dapat doon yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Siya yung tagapagligtas natin. O dapat yung fully established po. Pagka tayo ay lagi nating inaalala na nandiyan ang Lord. Hawak-hawak niya tayo. Yung po, yung ating pagtitiwala sa Kanya ay mas magiging matibay. Kailangan lamang na maging matatag tayo, talagang establish natin yung trust natin sa Panginoon na walang pagdududa dapat sa Kanya lamang, na po sa Diyos lamang tayo magtiwala, hindi kung sino ang lalapitan nating tao pagdating ng difficult situation. Dapat hindi po, wala din po sa mga pamunuan or sa gobyerno o kung kanino pa man. Diyos lamang po yung talagang kailangan nating malapitan. Awit 118:8-9. Awit 118, verse 8, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligang yaong mga tao. Verse 9, higit ng mabuting ang pagtitiwalay kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ng ating. Oo, dapat sa Diyos. So, na siyang makakatulong sa atin. Dapat doon po nakasali at tayo nagtitiwala ng lubusan. Hindi daw po sa mga tao at hindi rin naman sa pamunuan. Huwag yun po yung asahan po natin. Ang Diyos lang yung tanging makakatulong po
sa atin. Kaya dapat sa Kanya lang po natin ilagak yung ating pagtitiwala. Sapagkat sabi ko nga kanina, diba, hindi lang basta nakasulat, nakaukit yung pangalan po natin sa palad ng Diyos, kundi tayo po ay talagang nasa palad niya at wala daw makakaagaw sa atin sa kanyang kamay. Sabi sa Juan 10:28-29. 10:28-29. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakagawa sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Amen. Kulay po ba? We are so secured in God's hands, diba? Hindi lang po, sabi ko nga, diba? Pag nakaukit na po, diba? Pag nakaukit yung sa palad, kahit na ano yan, basta nakaukit, hindi na yan talaga matatanggal. Kaya ganun po, ganun yung pag-iingat sa atin ng Panginoon sa kanyang mga kamay. So, hindi lang pangalan natin, kundi tayo mismo. Kaya wala daw makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Amang Diyos. Ayan. And number 3, ano pa daw po? Bakit natin dapat na inaalala, na tinatandaan na tayo nakaukit? Pangalan natin nakaukit sa kamay ng Diyos so that our minds will be settled. Yan. That God will never leave us nor forsake us. Dapat lagi po yan. Talagang settled na, talagang nakapirmis na sa utak natin yan na hindi tayo iniiwan ng Lord. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Yan, upang daw maging matatag, mapanatag, para mapanatag yung ating kaisipan. No po, pag alam natin na hawak tayo ng Lord. Alam natin na yung pangalan natin nakasulat sa kanyang palad. Hindi na po tayo mababalista. Po. Kasi nga hindi naman tayo iiwanan ng Panginoon. Kahit saan siya pumunta, nasa palad niya tayo. Di po ba? Hindi naman pwedeng humiwalay yung katawan sa kamay. Di po ba? Kaya nakakasiguro po tayo nagiging panatag yung kaisipan natin na kasama natin ang Diyos. Deuteronomy 31 verse 6. Deuteronomy 31 verse 6. Makapagkatatagtaat kayo at kalakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Dapat ganun po. Sinisettle natin kaisipan natin na kailangan lang po na magpakatatag tayo. Kailangan nating lakasan yung ating loob, di ba? Kasi pag natakot tayo, hindi tayo pupush, di ba? Hindi tayo abante. Pag mayroong difficult situation, maatras. Dapat hindi ganon. Pagka tayo po ay matatag, malakas yung loob natin, sugod ng sugod. Bakit? Alam mo naman kasama mo ang Diyos Amen po ba? Naman difficult situation po yan. Huwag nating kalimutan. Kasama natin ang Diyos. Isaiah 43, 1 and 2. Isaiah 43, 1, 2, verse 1, Israel. Ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, pag ikaw ay dumaan, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita, hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Amen. Praise the Lord. Settle yung mind natin Alam natin, nakasama natin ang Panginoon. Kaya hindi po tayo matatakot, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Anong pangako ng Lord? Ililigtas tayo. Tinawag tayo sa ating pangalan, di ba? Tayo ay sa Diyos. Bakit tayo pababayaan ng Lord? Ganun po ang ating Panginoon. Kaya nakakasiguro tayo na ano man yung pagsubok,
hindi tayo niyan maibubuwal. Sabi nga, pwede tayong matumba dahil sa pagsubok, pero kailanman hindi tayo magagapit nito. So, dapat ganun po. Kaya dapat daw na lakasan natin yung loob natin. Huwag tayong matakot dahil may Diyos tayong magbiligtas sa atin. Tamang tayong makapunta, kasama natin ang Diyos. Kapag nasa isipan po natin yan, nagiging panatag tayo, nagiging matapang tayo na harapin ano man po yung pinagdadaanan natin, ano man yung pinapahintulot sa atin, na po, kaya dapat siguraduhin lamang po natin na yung faith natin, yung trust natin, yung confidence natin ay nasa ating Amang Diyos. Lalo na sa kalagayan po natin ngayon, di po ba? Hindi po, wag po yung ang asahan natin ay yung mga pangakong ayuda. Wag nating asahan yung makukuha sa mga community pantry. Wag yung trabaho natin. Wag po doon natin ituon ang ating pag-asa. Kasi nga po, nawawala po yung mga pangako na yan. Lumilipas po yan. Pero ang Diyos, pag siya nangako, hindi po yan mababali. Sabi nga sa Hebrews 13:5, Marimbel, diyan po kayo. Opo. Ayan, ibasa si Sir Ben. Hebrews 13 verse 5, huwag kayong mamukhang pera at masisiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan mo. Amen. Thank you, Sister Bell. Yan ang pangako ng Diyos at yan ang katotohanan na hindi magbabago. Huwag tayong maging materialistic. Pakita po natin na sa Diyos tayo umaasa, sa Diyos tayo nagtitiwala. Nako, maging kontento daw po tayo sa kanong meron sa atin. Bakit? Contentment in life shows that our faith, our trust, our confidence and hope is in God, who promised that He will never leave nor forsake us. Yun po ang pangako ng Lord. Kailangan lang makita niya talaga yung faith natin, yung trust natin sa Kanya, at yung confidence po natin. Ayan. Gustong makita ng Lord sa atin yan. And for that, He deserves great honor from us. Diba? Pagkilalahanin mo lang na hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba ba? Dapat yun yung bigyan natin talaga ng parangal ang Diyos. Pinapupurihan talaga natin ang Diyos. Yan po yun. So, bakit sabi nga po, hindi dapat na karapat, dapat lamang na parangalan natin ang Diyos pag alam natin na lagi siyang nandyan, nakasubaybay sa atin, iniligtas tayo, pinagpapala tayo, pinaproteksyonan tayo. He deserves great honor. Sabi po, paano natin ma-honor ang ating Diyos? Sabi po sa tanong natin, how can we honor such a great God? Grabe po ang ating Panginoon, kaya nararapat lang na siya ay i-honor po natin. Number one, paano natin siya i-honor? Paano natin bigyan ng honor ang ating Diyos? Never doubt about His awesome power. Yan, napakahalaga po yan. Huwag tayong magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Yung kahangahangang kapangyarihan ng Diyos, pinag-aralan na po natin yan kung gaano siya ka-powerful, di po ba? Huwag po natin yan pagdudahan. Walang mahirap para sa Diyos. Di ba? Huwag natin yung pag-alinlanganan yan. Omnipotent God siya, kaya niya. Kahit all things are possible with God. Sabi sa Jeremiah 32:27. Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh ang Diyos, lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. Praise the Lord. Di po ba? Siya ngayon, di ba, nalikhaan nga niya lahat ng nasa buong paligid po, na buong mundo. Po, inilikha yan ng Panginoon. Yun pa kayang needs natin. Ano lang yung needs natin, di ba? O ano naman lang yung sitwasyon natin. Hindi ba yung solusyon ng Diyos yun para pag magduda pa tayo sa Panginoon, samantalang yan lahat, pati tayo, di ba, wala mahirap sa Panginoon. Pagtiwalaan lang po natin ang Diyos. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 26.
Isaiah 43 verse 26. Tumingin kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanilang nagpapakilos ng sino ba ang nagbibigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanya, dahilang kapangyarihan walang nawala sa kanila kahit isa man. Amen. Diba? May tumingala daw po tayo sa langit para makita natin yung kahangang gawa at kapangyarihan ng Diyos. Diba yung mga hindi nahuhulog yung mga stars, yung moon, yung planet, iikot-ikot yan sa itaas pero hindi nagbabanggaan. Ganun po, hindi nahuhulog dahil sa kapangyarihan, yung great power ng Diyos, yung kanyang awesome power. Kaya po, lahat ng nakikita natin, siya ang gawa po ng lahat ng yan. Nasaan man tayo tumingin, lahat yan ay gawa ng Diyos, di po ba? At ang pinaka-awesome power ay ang pagkalikha niya sa atin. Di po ba? Sabi nga doon sa awit 139:14, we are fearfully and wonderfully made by God. Yan po yung pinakamagandang nilikha ng Lord. Tayo yung pinakamaganda sa lahat ng nilikha ng Panginoon. O, di po ba? Kaya po dapat na huwag nating pagdudahan niya kung tayo po ay nagawa ng Lord. Ano pa ba yung mga kailangan natin na hindi kayang gawin ng Lord? Di po ba? So yung mga tayo na humihinga, imagine niyo yun, nalikha niya tayo, may hininga. Kasi samantala yung kailangan natin, wala nang mga hininga yun. Di po ba? Kaya wala po tayong dapat na ipagduda sa pagkapangyarihan ng Panginoon. Lahat kaya niyang ibigay sa atin. Kailangan lang naman natin talaga na pagtiwalaan siya. Number 2, ano pa daw po dapat natin gawin? To give honor to God, set our hearts on God's goodness. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. All the time. Yes. All the time. God is good. Ilagay po natin sa puso natin po yan. Alalahanin natin palagi ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Sabi nga po sa awit 27 verse 13. Awit 27:13, naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Amen. Malayo pa yan, sis. Diba? Amen. Malayo dahil hindi pa tayo, diba? Ngayon pa lang na, kumbaga, malayo pa ang kamatayan, sobrang kabutihan na yung nasasaksihan natin mula sa Diyos, di po ba? Amen. Ang ating Panginoon. Kaya wag tayong magkaroon ng pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang kabutihan. Kaya kung paano nga ang mga good memories na buhay natin ay natatandaan natin, the more ang mga kabutihan ng Diyos na huwag nating kalilimutan. Alalahanin po natin lagi ang mabubuting bagay na kaloob ng Diyos, di po ba? Sometimes yung mabubuti ang nalilimutan ng tao at ang masasamang pangyayari ang tinatandaan. Yan po dapat hindi ganon. Minsan, susumbatan pa ang Diyos. Di po ba? Samantalang napakabuti ng Diyos at talaga lang pong ilalagay natin sa kaisipan natin, hindi natin nalilimutan yung mga ginagawa ng Diyos. Sobra-sobrang kabutihan ng Diyos. Hindi po siya nagkukulang kahit kailan. Dapat yun po ang laging nasa isip ng mga anak ng Diyos. Yan. Sabi sa awit 31:19. Awit chapter 31 verse 19. Kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa mga sa iyo'y gumagalang, nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyo ng lubos. Kaya yun, napaka-importante po yun na tayo nagtitiwala sa ating pangmabuting Diyos. Di po ba? Sagana daw po yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kanina ng kalaan, doon sa mga gumagalang sa Kanya, doon sa nagtitiwala sa Kanya, doon sa nagbibigay ng parangal sa Kanya, yun po, sagana ang mabubuting bagay na pinagkakaloob ng ating
Panginoon. Nararanasan talaga natin yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Lord pag tayo po ay utang nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Ayan, ganun po. Hindi lamang po sa isip, nakaset, kundi pati sa ating puso. Dapat yung goodness ng Lord nasa puso natin, nasa isip natin, that God's goodness follows us all the days of our life. Lagi nakasunod ang goodness ng Diyos sa bawat isa sa atin. And number 3, paano pa daw po natin i-honor ang Lord? Acknowledge God in every successful event of our life. Yan, napakahalaga po yan. Diba? Yung Diyos yung kinikilala natin na nagbibigay ng tagumpay sa buhay po natin. Siya yung ina-acknowledge natin, siya yung pinapasalamatan natin. Hindi po yung, kasi matalino ako, kaya ako narating to. Kasi magaling ako, kasi may kakayanan ako, kasi ganito, ganyan, ganon. So, hindi po yun. Kaya tayo nagtatagumpay dahil sa Diyos. Yun po yun. Dapat kinikilala po natin ang Lord. Ang Diyos yung kasama at katulong natin sa bawat tagumpay natin. Wala naman talaga tayong magagawa at hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos. Nakagraduate tayo, yung iba with honors pa, nakapagtrabaho na maganda, yung iba nasa abroad pa, katulad ng iba nating kapatid, di po ba? Nagka-business, naging lingkod ng Diyos, lahat po yan ay success that we need to acknowledge from God always. So yung kasama natin sa bawat tagumpay po natin. Po? Hindi po yun, diba? Puro tayo pa-pray na, Lord, pagtagumpayin po ninyo ako, Lord, bigyan niyo ako ng magandang trabaho, Lord. Tapos pagkatapos naman, hindi ang Diyos yung unang pinapasalamatan. Hindi po ba? Maraming ganyan eh. Hindi po tinatanaw na utang na loob sa Diyos yung bawat tagumpay. So dapat hindi po ganon. Sabi sa Kawikaan 3:6. Saan yun? Kawikaan 3:6. Ay. Sister Susana. Kawikaan 3:6. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga katatahakin. Amen. O, diba? Pag siya yung kinilala natin, siya binigyan natin ng honor sa bawat tagumpay natin. Ano sabi ng Lord? Papatnubayan tayo. Ano man ang tatahakin natin, ano man ang gusto nating maabot, ang Diyos po ang siyang papatnubay sa atin. Maasahan po natin ang pangako ng Lord na kasama nga natin siya saan man tayo pupunta. Saan man tayo makarating, kasama natin ang Diyos. Katulad ng mga kapatid natin nasa abroad, di po ba? Talagang kasama nila ang Lord. Maasahan po sa yung patnubay ng Panginoon sa kanila. Kaya dapat i-acknowledge po natin siya sa bawat plano natin, sa bawat balak natin. Hindi yung sige-sige lang tayo na hindi natin kinukonsulta ang Diyos. Dapat doon po bago natin gawin ang isang bagay. Nagpaplano pa lang tayo, nagbabalak pa lang tayo, isangguni na po natin sa Lord para lang sa ganon, yung tagumpay po natin, alam natin galing sa Diyos. Dahil sa tulong ng Diyos, kaya tayo nagtagumpay. Sabi sa Kawikaan 16:3. Kawikaan 16 verse 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Nagkakatiwala natin sa Lord. Sabi ko nga, bago pa lang tayo sumigil-sigil, dapat sinasangguni muna natin sa Panginoon. Yun yung pagpapakita na we acknowledge Him, na sa Kanya tayo nagtitiwala, sa Kanya tayo umaasa. Lalong nagtatagumpay ang marunong pumilala sa Diyos. Lalo na sa panahon ng kasaganaan sa buhay, yung nasa itaas na, pero yumuyuko pa rin sa harapan ng Diyos bilang pagkilala at pagpapasalamat
sa Diyos na mabuti, yun ang gustong-gusto ng Diyos. Di po ba? Mabuti ang Diyos, kaya dapat mabuti din po tayo sa Lord. Ina-acknowledge po natin ang lahat ng kabutihan niya sa atin. And number 4, but all the glory. Bakit? Diba? He deserves it. Dapat nang naibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian at parangal sa Diyos. Kasi karapat-dapat po siyang parangalan, karapat-dapat po siyang papurihan, karapat-dapat pasalamatan. Di po ba? Kasi nagtatagumpay tayo dahil sa Diyos. Nagtatagumpay tayo dahil anak tayo ng Diyos. Siya pa rin yung may gawa, no? Nagtatagumpay tayo kasi treasured possession tayo. At higit sa lahat, tayo ay tagapagmana niya na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Alam naman po natin yung verse na yan. Kaya nararapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang lahat ng glory and always rejoice for the Lord is good. Unang Kronika 16:10. Unang Kronika 16 verse 10, dapat kayong magalak sapagkat kayo kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Amen. Dapat ganun po. Nagdidiwang tayo kasi alam natin na ang Diyos yung itinataas natin sa buhay natin. Ang Diyos yung pinaparangalan natin sa buhay natin. Kaya dapat tayo ay nagagalak. Isang dahilan kaya tayo nilikha ay upang magbigay ng parangal at papuri sa nag-iisang Diyos. Yun po yung unang-unang dahilan bakit tayo ay nilikha ng ating Ama. Kaya dapat lang na ibalik po natin lahat ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Pahayag 4:11. Pahayag 4:11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Amen. O dito, kaya tayo nagkaroon ng buhay. Kaya tayo nilikha ng Lord, di po ba? Ay para siya ay maparangalan. Yun po yung dahilan. Kaya dapat lang na binibigay po natin, di ba? Sabi karapat-dapat siya tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian ng karangalan. Yan, lahat po dapat na ibibigay po natin sa Lord. Nagkaroon tayo ng buhay at patuloy na nabubuhay dahil sa Diyos. Kaya marapat lang na ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpasasalamat. So, paano yung magiging resulta po sa atin kung binibigyan na natin ng honor ang Diyos sa buhay? What is the result? Or what are the result of giving honor to God? Result, we will continue to please Him. We will magpatuloy. At higit sa lahat, ano pa daw po? Hindi lang tayo ay magpapatuloy na magpuri sa Kanya at maging pleasing sa Kanya, kundi God will honor us. Siyempre, pag ino-honor natin ang God, i-honor niya po tayo. Kaya patuloy na malulugod po natin ang Diyos kapag ang buhay natin ay punong-puno ng pagpaparangal sa Kanya. Yung hindi natin kinukuha o pinaangkin yung honor, yung glory na nararapat sa Kanya. Kaya po, if we honor Him, He will also honor us. So 1 Samuel 2:30b. 1 Samuel 2:30b, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Amen. So, di ba? Kaya pag tayo po ay nagbibigay parangal sa Lord, pararangalan niya po tayo. Kaya po tayo maging taksil daw. Di ba? Dahil pababayaan tayo ng Panginoon. Dapat marunong tayo magparangal sa Kanya dahil sa tayo ay Kanyang nilikha. Ginawa niya tayong anak. Ginawa niya tayong treasured possession. Ginawa pang tagapagmana.
At ngayon, nakasulat pa tayo, nakaukit pa yung pangalan natin sa Kanya. Ano ba? So, nalulugod ang Diyos sa nagpaparangal sa Kanya. Kaya, parangalan din po natin ang Diyos. Kung kalugod-lugod tayo sa Diyos, maging daw po yung mga kalaban natin. Sila mismo ay malulugod at makikipagbati sa atin. Kawikaan 16 verse 7. Kawikaan 16:7. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya ay makikipagbati. Amen. Kaya dapat maging kalugod-lugod po yung buhay natin sa Panginoon. Sa pamagitan ng 4 na pinag-aralan po natin. Di po ba na talaga dapat na-i-establish po natin yung faith natin. Di tayo nagdududa sa Kanya. Nagtitiwala tayo ng lubusan sa Kanya. At yung bawat tagumpay po natin ay siya po yung ina-acknowledge po natin. Po, sobrang napaparangalan po natin ang Diyos dyan. Kaya po, sabi nga, hindi mawawala ang problema, di ba? Hindi mawawala ang pagsubok, mga alalahanin. Pero hindi tayo dapat patayin sa mga yon. Sapagkat mga anak tayo ng Diyos po, mga tagapagmana, mahalagang pag-aari ng Diyos. At ngayon ay lalaman natin, nakaukit yung pangalan natin sa palad ng Diyos. So may dapat bahala sa anumang difficult situation. Siyempre wala na. Pag talaga yan na nasa puso natin, nasa isip natin, mabuti ang Diyos. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Hindi po. Sabi nga, ano man yung problema, tatawanan lang natin yan. Di po ba? Instead na tayo po ay magkaroon ng negative vibes, dapat make them all positive. Kahit ano po yung dumarating, gawin natin positive and rejoice. Matuwa tayo sapagkat sabi nga, hindi lamang nakaukit yung pangalan natin sa palad ng Diyos. Sabi kanina, hawak tayo ng Diyos. Higit sa lahat, nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Yun po, kaya tayo nagre-rejoice. Kaya tayo dapat magsaya. Kasi di ba, nakasulat ang pangalan natin hindi lang sa palad ng Diyos, kundi sa aklat ng buhay. Sabi ito po yung last verse natin, makikita sa Lucas 10:20. Gayon man, ano sabi? Magala kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Praise the Lord, di ba? Kaya po yun, may dahilan para tayo ay maging magsaya. Rejoice because our names are written in heaven and on the palms of God. Kaya purihin ang Lord. Na nawa ko tayo ay muling pinalakas ng Lord sa gabing ito. Nalaman na naman natin ang pang-apat na kung sino tayo sa mata ng Diyos, kung sino tayo sa Diyos. Napakaganda po, diba, na talagang pag-aalalahanin natin na ginawa niya tayong anak. Siyempre, ang anak, hindi niya kailanman pababayaan. Ayun. Kaya, palakpakan po natin ang Lord. Thank you, Lord. Thank you, God.